Yung point of departure po ng input ko ay base doon sa discussion na kanina. Alam ko masipag po kayo, Pangulong Escudero, pero ayaw ko ding mahirapan kayo sa pagdidepensa nito. Kaya nga po kami, ang suggestion namin, huwag madaliin. Tama po ba na yung sweldo nyo bilang Senate President, angkop po ba yan? Yan po ba yung right compensation? Hindi ho tayo sure. Kasi kanina sinasabi nyo. Na-touch naman ako concerning kayo. Okay. Alam ko naman masipag kayo, pero bakit pa ho pahihirapan natin yung sarili natin? So you can understand na nagdidepensa na ho kami ng aming trabaho kasi hindi ho kasama kami sa usapan. Mabuti ngayon sinama nyo kami sa usapan. Sana dalas-dalasan nyo. Next. Tapos na Pijaya, Kaisa? Kainin ma'am, go. Anything else you want to add, ma'am? Sige We took note yung tatlong session nyo ng level. Kung wala ito, kung wala yan, ito. Para tiyak na may ad hoc na kinatawan sa loob ng komite mismo sa kada ahensyang gagalawin. Okay. Okay po. Next, any other point? Sige po. Maraming salamat po ulit. Yung point of departure po ng input ko ay base doon sa discussion na kanina. Alam ko masipag po kayo, Pangulong Escudero, pero ayaw ko ding mahirapan kayo sa pagdidepensa nito. Kaya nga po kami, ang suggestion namin, huwag madaliin. Kasi kanina sinasabi nyo, wala pa pong impact assessment ng previous reorganization, re-engineering, rationalization nung tatlong administration. Kahit hindi na po isama yung Quirino term. Kahit yun lang pong tatlo, wala pa po kaming nakikita ng impact assessment nung outcome ng mga reorganization na yon. Pangalawa, nakikita din po namin, tama po kayo, dapat may job evaluation. Halimbawa po, job evaluation ng mga tinatrabaho ng bawat ahensya para hanapin po natin yung value ng job. Halimbawa po, tama po ba na yung sweldo nyo bilang Senate President, angkop po ba yan? Yan po ba yung right compensation? Hindi ho tayo sure. The salary standardization does not tell us na yan ang tamang kompensasyon ng tinatrabaho ng bawat kawani. Kaya importante po na yung job evaluation ay itali dun sa qualification standard set na pagre-review, tapos iugnay po sa compensation review. Tapos yung stopping, kanina po nababanggit, pero yung stopping po na binabanggit ay hindi matibay yung batayan. Ilan ba ho talaga ang dapat na bilang at anong klasing competencies ang tinataglay ng mga kawani ng gobyerno sa bawat ahensya para isundin niya yung mandate. Yun po yung hindi pa napapag-aralan eh. Kaya sabi nga ho namin, parang yung batayan po nung right sizing ay hindi pa ganun katibay. At sinasabi na rin po kanina ni Jose Wong na hindi pa tapos. Kung hindi pa po tapos yun, ba't tayo nagmamadali? Para hindi na lang ho kayo mahirapan sa pagdidepensa ng isang bill na hindi pa tama yung na hindi pa sapat yung batayan. Na-touch naman ako concerning kayo. Okay. Alam ko naman masipag kayo, pero bakit pa ho pahihirapan natin yung sarili natin na sa tingin ho namin, kami ho sa PS Link, hindi ho kami kumukontra sa reforma. Pero dapat ho yun nakabatay sa karapatan ng mga mamamayan, no? At saka doon sa needs ng mga tao. Kaya nga sabi kanina, yung sa ratio, contextualize po dapat yan eh. Yun ang average sa pangmundo. Pero yung bawat bansa ay mayroong kakanyahan ng pangangailangan para ma-determine ilang bilang ang lingkod bayan na dapat ay iniimpleo ng gobyerno. Yun po yung mga comments ko na mahirap po yung hindi ho tayo natuto. Ang gusto ho namin dun sa impact assessment will inform the bill ng right sizing. So hindi po namin nakikita yun eh. Ilang beses na ho namin tinanong yan, nasan? Tapos binanggit po dun sa explanatory note nyo na merong study na bloated ang bureaucracy. So hanggang ngayon, wala po kong makita yung public disclosure ng study na yon. Sino ang nag-conduct? Ano yung in-investigate? Paano i-conduct yung study? Sino nag-participate ng study? Wala ho kaming nakikitang ganun eh. Para makumbinsi kami na bloated. Kasi ang tingin ho namin, I share yung the same position ng mga kasama dito, hindi bloated yung bureaucracy eh.
Kasi nag-i-employ ka ng 960,000 na JO and COS. So, to me, yun yung sumasalamin na kailangan at kulang yung mga kawani sa pamahalaan. Kaya nagre-resort ka doon dahil wala kang enough plantilla position. Now, Mr. Chair, just on the specifics dito sa House Bill nyo, ay sa Senate Bill nyo, sa Section 4 po, no, if I may state, 5 points lang po to. Section 4 sa governing principle, wala pong mention ng decent work, meritocracy, and professionalism which the government should pursue to recruit, retain, and maintain a globally competitive workforce in the public sector. Sa Section 5A2 ay minumungkahi po namin na i-delete yung could be better carried out or undertaken by the private sector because ito ay provided na sa B, item B of Section 4. Doon sa Wag ng right sizing. 2 puntos na lang po. Promise. Pangilan na po yan? Meron na lang hong 2, Okay. Mr. Chair. Doon sa Section 6, sa creation of Committee on Right Sizing of the Executive Branch. Dito po yung sinasabi namin na yung Committee ng Right Sizing is only composed of government who is also the employer. Kami ho yung nasa receiving end nitong right sizing. Bakit wala ho kami dyan? Wala ho kaming participation, no? So, in the spirit ng transparency and participatory governance, nandun din po sa bill na nakalagay po doon. Yung workers through their federation and confederation should be represented to ensure yung inclusiveness and labor sector consistent and sustained participation. And therefore, will greatly enhance the Committee on Right Sizing. Alam mo ninyo, bakit laging kumokontra yung mga government employee? Kasi nabibictimize siya ng tinatawag na reform eh. So you can understand na nagdidepensa na ho kami ng aming trabaho kasi hindi ho kasama kami sa usapan. Mabuti ngayon sinama nyo kami sa usapan. Sana dalas-dalasan nyo, no? Yung dalas-dalasan nyo. Yung Section 7 po, yung DBM po ang pangulo ng Open Government Partnership, so kailangan consistent tayo dun sa Mapapagod yung principle. DBM makipag-usap palagi kasi palagi yung sinisingil ng mga utang nila sa inyo. Lastly po, Mr. Chair, Section 7, no? We would like to add to institutionalize social dialogue in the public sector, including yung enabling mechanism. Para ho naman, hindi ho lagi kaming afterthought na lang, ay by the way, tawagin niyo yung public sector. So parang chess. First move, kasama ka agad kami. Kasi yung mga government employees ang kinakatawan namin. So gusto ho namin na ma-institutionalize dito sa Section 7 yung social dialogue. Talagang last na lang to. Sa submission of detailed organizational structure and staffing to the DBM. The agency shall in full consultation and participation of employees union and association shall prepare and submit to the DBM the detailed organizational structure in the respective agencies. Doon sa nakaraang rationalization, sinubukan naman po ito kaya lang hindi consistent yung application. Doon sa inclusion ng union sa change management team. No? Ito, pagkakataon na ho to, dahil nag-a-agree naman po kayo, Mr. Chair, na dapat makonsulta po yung mga unions doon sa workplaces, dito lalo na sa submission ng detailed organizational structure and staffing sa DBM. No? Para hindi naman ho namin pinagbibintangan yung DBM na siya na lang yung nagtatagpas, kahit anong submit mo, binabago din niya. No? At siya rin po yung nasusunod. So that's all, Mr. Chair, and thank you very much for this opportunity. So, point well taken, ma'am. Now, Yusik Wong, what if we require in the law before you can touch anything? Number 1, an impact assessment study of that particular agency. Di ba? Wag na yung kabuuan kasi bakit hindi nyo na magawa yun, di ba? Pero dapat meron munang ganun. May sapat na konsultasyon as prerequisites or requirements bago kayo may magalaw. Di ba? Na yun, armas ngayon yun, nung union man o nung ahensya, napigilan muna kung hindi pa talaga kayo handa. Pero willing ako na ibigay yung kapangyarihan yon subject sa kondisyong yon. I'll give you an example, sir. I doubt if you can do it because in our case, we hired UP-NCPAG. Again, I keep on going back to our example. We hired UP-NCPAG
Alam niyo ginawa ko unang 2 buwan bilang gobernador? Inisa-isa po namin yung ano tawag doon sa personal data sheet, PDS ng kada empleyado, function ng kada posisyon para na match namin. Alam mo, na-discover ko, 5 utility ko IT. Yung isang utility ko, Radtech pala. Anak ng tinapay. Kailangan namin ng Radtech. Saan na-maximize namin yung position, yung qualification nila? Bakit? Minsan kasi, nagre-retire lang na item sa isang ahensya, utility. Yun ang pinakamadali rin pasukan kasi walang qualification na requirement. So lahat, utility na lang ng utility. At yung mga skilled, nagiging casual at jaw. Diba? So nung minatch namin, nakakreate kami ng panibagong IT office gamit yung mga dating empleyado. So the same is true here. We will be including a list of requirements before you can touch an agency. Among them will be the study. Among them will be the job evaluation, performance, position matching, and consultation. Again, they don't have to agree. You don't need their vote, but they have to be asked at the very least. They have to be consulted. Mr. Chair, we agree with your proposal. In fact, I think it's in the version also in the bill po. Okay. So that's And we will also reorient it. Tama si ma'am, tama yung sinabi kanina. Right sizing has gotten a bad rep na tungkulan to sa pagbabawas dahil sa assumption na bloated, na gano'n, na ganyan. No. Again, the objective is to make it more efficient, to make government more efficient. So you might even do away with the right sizing word yes, sir. and come up with a more neutral term. Mas positive but neutral term. Yes, Mr. Chair. In fact, we'd like to propose to change the name of the bill to National wait lang. National Optimal Organization Act of 2025, sir. Uy, siguraduhin mo tama yung word mo para ilalagay nila sa placard. Tama baka mali yung malagay sa... Baka mali yung nirarally nila. Mag-notes kayo baka mali na yung nirarally nyo ibang bill na. Magre-revise kami ng placard niya kasi right sizing yung nilagay namin. Saka na print na yung tarpaulin Yung pabo naka-print.